Alam mo kung ano ang ginagawa mo, nandito ka dahil may hinahanap ka. May nararamdaman kang may kulang o nararamdaman mong naset ka ng Diyos para sa isang bagay pero parang hindi ka handa pa. At alam mo ang pinakamagandang bagay dito? Wala kang ginawa ng masama. Ito ay hindi pagkakamali. Ito ay proseso. Diyos ay nagsisimula ng proseso. Hindi ito tungkol sa iyo na hindi maging sapat. Hindi ito tungkol sa iyo na hindi maging worthy, kundi tungkol sa Diyos na gumagawa sa iyo na maging handa para sa isang misyon na mas malaki kaysa sa iyong imahinasyon. At ang pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman, walang sayang, walang minut ng sakit, walang oras ng pagudal, walang sandali ng pagdududa na hindi sinusukat ng Diyos. Lahat ay bahagi ng isang proseso, isang mahusay na proseso na tinatawag ng Biblia ay pagpapahid. Kailangan mong maintindihan kung ano talaga ang pagpapahid. Hindi ito parang inabot mo ang Diyos at sinabi niya, okay, bigyan kita ng training program para maging leader, kundi mas parang ang iyong oro ay papasok sa apoy. Pare-pareho kung paano ginagawa ng mga magagaling na goldsmiths. Sinisimulan nila ang proseso, hindi para sirain ang ginto, kundi para alisin ang lahat ng impuridad, para ang tunay na halaga ay makita. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, ang lahat ng mga pagsubok na dumaan ka, ang lahat ng mga sandali kung saan inisip mo na walang tumutulong. Ito ay hindi punishment, ito ay proseso. Tingnan mo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ang iyong pananampalataya ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Pero para ito maging malinaw, kailangan itong dumaan sa apoy, kailangan itong dumaan sa proseso, kailangan itong dumaan sa 3 yugto. Dahil kung naiintindihan mo kung bakit ka dumadaan dito, magbabago ang lahat. Unang yugto, pagkilala sa iyong pangangailangan. Huwag kang nandito dahil ikaw ay may problema. Huwag kang nandito dahil kailangang ayusin ka, kundi ikaw ay nandito dahil pinili kang maging handa, pinili kang maging gastos sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi random, hindi rin siya cruel. Kung pinili kang dumaan sa pagpapahid, ibig sabihin ng Diyos ay nakikita niya sa iyo ang potensyal na mag-iba ng mundo, nakikita niya sa iyo ang handa para sa isang misyon na hindi mo pa alam. Kaya ikaw ay hindi lamang sinuman, ikaw ay pundasyon ng isang kaharian. Ang unang yugto ay nagsisimula sa pinakamalungkot na lugar dahil kailangan mong marinig ang katotohanan tungkol sa iyo. At ang katotohanan ay ikaw ay walang kapangyarihan. Hindi ito insulto, ito ay paraan. Kailangan mong marinig sa malalim na lugar na ikaw ay walang kakayahang baguhin ang mundo. Walang kakayahan mong magpagawa ng milagro. Walang kakayahan mong mangyari ng kahit anong bagay na tunay na mahalaga. Dahil kung naniniwala ka na kaya mo, kung naniniwala ka na ang iyong palakas ay sapat, kung naniniwala ka na ang iyong katalinuhan ay magdudulot ng solusyon, kung gayon ay hindi mo kailangan ng Diyos, at ang Diyos ay hindi makakagamit ng isang taong hindi niya kailangan. Ang Diyos ay gumagamit ng mga taong alam na sila ay walang lasa, walang kapangyarihan, walang pagkakataon. Si Pablo ay nagsulat tungkol dito, hindi kami sapat sa aming sarili. Ang aming sapat ay mula sa Diyos. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, hindi kami maaaring mag-isip ng mabuting bagay ng kami mismo. Ang lahat ng aming mabuting ideya, ang lahat ng aming matalinong solusyon, ang lahat ng aming plano para sa buhay ay nanggagaling sa Diyos o walang halaga. Kaya sa unang yugto, itinuro sa iyo ng Diyos ang katotohanan na ito. At paano ito ginawa? Sa pamamagitan ng mga pagsubok. Maaari itong isang oras na nagsumikap ka ng malakas at naganap ang kabaligtaran ng inaasahan mo. Maaari itong isang panahon kung saan nagtiwala ka sa tao at sila ay nagtalala sa iyo. Maaari itong isang yugto kung saan nag-isip ka na alam mo kung ano ang dapat gawin at lahat ay gumawa ng masama. Diyos ay nag-permit na ito dahil kailangan mong maintindihan ang katotohanan, kailangan mong malaman sa malalim na lugar ng iyong puso na hindi ka sapat, na kailangan mo ang iba
At pinakamahalaga, kailangan mo ang Diyos. Tingnan ang mga halimbawa sa Biblia. Si Abraham ay 70 taong gulang, walang anak, walang paraan, walang kalusugan, walang kapangyarihan. Kailangan niya ng Diyos. Si Moises ay nagsikap ng 40 taon bilang isang kawani sa disyerto. Pagkatapos na nagsikap na magsimula ng revolusyon ng kanyang sarili, kailangan niya ng Diyos. Si David ay isang batang pastol, walang kapangyarihan laban sa Saul, kailangan niya ng Diyos. At ikaw ay nandito din, kailangan mo ng Diyos. At ang pagkilala sa pangangailangang ito ay hindi katapusan, ito ay simula. Dahil kapag natanggap mo na ang pangangailangan na ito, kapag handa ka nang sabihin, hindi ako kaya, kailangan ko ang Diyos. Kung gayon ay nagsisimula ang mas malalim na proseso, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ikalawang yugto, negosyasyon sa dilim. At dito nagsisimula ang pinakamahirap na bahagi. Dahil kapag natanggap mo na kailangan mo ang Diyos, ang Diyos ay nagsisimula ng tunay na trabaho. Nagsisimula siyang alisin ang mga bahagi ng iyo na mga hadlang. Alam mo ang pakiramdam kung kailan mo nakabalangkas na buhay mo sa iyo mismo, kung saan kalmado ka, satisfied, at nag-isip na sapat na ang lahat, kung gayon ay alam mo kung ano ang itim na inabot ng Diyos. Kailangan mong alisin ang iyong sarili na mataas, ang iyong paggawa ng desisyon na walang pagtanong, ang iyong paniniwala na alam mo kung ano ang tama, ang iyong pagliligal na aakalain na kaya mo itong gawin ng mag-isa. Ito ay ang ikalawang yugto, negotiating with darkness. Hindi ito ibig sabihin na kailangan mong makipag-ugnayan sa demonyo. Ibig sabihin ay kailangan mong harapin ang mga kulay ng iyo na hindi mo gustong tingnan, ang iyong kasakilan, ang iyong takot, ang iyong pagnanais na maging pareho, ang iyong ilusyon na kaya mo itong gawin ng mag-isa. Si Isaiah ay nagsabi, ang aming lahat ay kumaligtaan tulad ng mga alahas. Ang aming mga kahulugan ay nangunguna sa amin tulad ng hangin. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang lahat ng aming mga pagsisikap na makipag-ugnayan sa Diyos ng mag-isa ay tulad ng marumi na tela. Lahat, walang pagpipilian, walang pag-iingat, marumi. Kaya sa ikalawang yugto, itinuro sa iyo ng Diyos kung ano ang tunay na kahulugan. Ang tayo ay pawang mga makasalanan. Hindi ito theological abstraction. Ito ay personal recognition ng iyong sariling kahinaan. Paano nito ginawa? Pinapayagan niya kang harapin ang iyong sariling kalooban. Pinapahintulutan kang makita ang mga lugar kung saan ikaw ay marumi, walang kapangyarihan, walang bunga, walang solusyon. Maaari itong panahon kung saan nagsumikap ka ng malakas na gawing tama ang isang bagay at ang resulta ay higit na masama. Maaari itong isang yugto kung saan nag-isip ka na maaari mong ilutas ang problema ng iyong dignidad at iyong milyon-milyong masakit na mas malalim. Maaari itong isang huli kung saan nakita mo ang iyong mga layunin na walang halaga. Ito ay nakakapigil, ito ay nakakapagpahirap, ito ay parang ang apoy ay kinukuha ang lahat ng iyong ginto at ang iyong nananatiling parang para alisin ang lahat ng dumi. Pero hindi ito basta-basta dahil sa itim na ito, sa paggalugad na ito, nakikita mo ang tunay na halaga ng pag-ukit. Nakikita mo na ang tunay na ginto ay nananatili, ang marumi ay nawawala. Si Job ay dumaan sa ikalawang yugto. Nawalan siya ng lahat. Pero sabi niya, alam ko na ang aking Redeemer ay buhay at sa dulo ay tatayo siya sa lupa. Kahit na mawalan ako ng lahat, makikita ko pa rin ang Diyos. At yan ang mahalaga, kaya sa ikalawang yugto, hindi ka nag-aalis, ikaw ay nag-negotiate. Kailangan mong tanggapin ang itim na ito. Kailangan mong harapin ang realidad na ikaw ay walang kapangyarihan. Kailangan mong malaman na ang iyong mga gintong pangarap ay dapat na maging walang alahas. Dahil kung hindi mo matuturo ng maggalugad sa itim, hindi ka makakagawa ng tunay na pangako.
Hindi mo makakagawa ng tunay na pangako sa Diyos. Hindi mo makakagawa ng tunay na pangako sa iyong misyon. Dahil ang iyong mga pangako ay magmula pa rin sa sarili, mula pa rin sa ilusyon na kaya mo itong gawin. Pero ang ikalawang yugto ay nag-aalis ng ilusyon na ito at nagbubukas ng pintuan papunta sa ikatlong yugto. Ikatlong yugto, paghahanda para sa misyon kapag tapos na ang ikalawang yugto. Kapag natanggap mo na ang itim, kung gayon ay handang ka sa pinakamahalaga na bahagi. Ang ikatlong yugto ay kung saan Diyos ay nagsisimula, na gawing handa kang sa tunay na bagay. Hindi ito about removing more pain. Hindi ito about learning more lessons. Ito ay about preparation. Ito ay about paggawa ng iyo sa instrument na maaaring gamitin ng Diyos para sa isang misyon. At dito ay kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi ang Diyos ay humuhintay na maging perfect ka. Hindi ang Diyos ay naghihintay na maging walang kasalanan ka. Ang Diyos ay hindi naghihintay na maging lampas sa lahat ng iyong takot. Kundi ang Diyos ay naghihintay na maging conscious ka ng iyong pangangailangan at maging willing ka na magpatuloy. Si Pablo ay nagsabi, "Ginawa ng Diyos ang babuyin mula sa mundo, ang walang kapangyarihan upang ipahiya ang mga napakalakas. Ang Diyos ay pumili ng mga balaos, ng mga despised, ng mga bagay na hindi ay." Bakit? Dahil kung pipiliin niya ang malakas ay mag-iisip na ito ay dahil sa kanilang lakas. Pero kung pumili siya ng balaos, kung gayon ay alam nila na ito ay dahil sa Diyos. Walang ibang pagpipilian, walang ibang paraan. Dito ang Diyos ay nagsisimulang gawing personal ang iyong misyon. Nagsisimula siyang magbigay sa iyo ng tunay na trabaho. Nagsisimula siyang gumamit ng lahat ng natutunan mo sa iyong mga pagsubok bilang kasanayan. Maaari itong panahon kung saan ang Diyos ay binuksan ang pintuan. Maaari itong yugto kung saan ang mga taong diningil mo ay nagsimulang tumawag sa iyo para sa tulong at payo. Maaari itong isang panahon kung saan ang iyong sakit ay naging wisdom na maaari mong ibahagi sa iba. Dahil ito ay kung paano gumagana ang Diyos. Hindi siya nag-discard ng mga likha. Ginagamit niya ang lahat. Ginagamit niya ang iyong mga kasalanan upang magbigay ng compassion. Ginagamit niya ang iyong mga pagsubok upang magbigay ng pag-unawa. Ginagamit niya ang iyong mga sarili upang magbigay ng solusyon. Ito ay kung bakit ang Biblia ay sinasabi, ang aming pagdurusa ay dapat na maging kasanayan para sa iba. Hindi para makuha ang aming sarili, kundi para ibahagi ang aming kalidad sa mundo na kailangan nito. Kaya ang ikatlong yugto ay hindi ang pagtatapos. Ito ay simula. Ang simula ng tunay na misyon, ang simula ng tunay na galing, ang simula ng pagkakataong gumawa ng kaibahan. At kung nandito ka, kung gumagawa ka ng mga desisyon na hindi madali, kung kailangan mo ang Diyos sa bawat hakbang, kung gayon ay nasa ikatlong yugto ka o papunta doon at iyon ay maganda. Ngayon maaari kang magtanong, kung gayon saan ako sa mga yugto na ito? Ang sagot ay hindi simpleng sagot. Dahil hindi lahat ng taong tumatapos ng unang yugto ay handang pumasok sa ikalawang yugto. Maraming tao ang humihinto sa pagkilala at nagbalik sa kanilang lumang paraan. Maraming tao ang nahihirapan sa ikalawang yugto at tumitigil. Maraming tao ang hindi kailanman umabot sa ikatlong yugto. Kaya kung paano mo malalaman kung nasaan ka, tingnan ang iyong puso. Tingnan ang iyong pagpili. Tingnan kung ano ang iyong inaasahan mula sa buhay. Kung nasa unang yugto ka, ikaw ay magsusumikap na malakas. Pero ang resulta ay kabaligtaran. Ikaw ay nagtitiwala sa tao. Pero sila ay nagbabago. Ikaw ay naghahanda ng mga plano. Pero walang nangyayari. Ang iyong pagtugon ay frustration. O kaya, ang iyong pagtugon ay pagsisikap ng mas malakas. Muling subukan, muling subukan, muling subukan. Pero alam mo kung ano ang nangyayari dito? Ang Diyos ay nagsisimula. Ang Diyos ay naniniwala sa iyo
na sapat mo para sa susunod na yugto. Ang Diyos ay naniniwala na kaya mong harapin ang itim. Kung nasa ikalawang yugto ka, ang iyong pagtugon ay nagbabago, hindi na frustration. Ngayon ay may grayness, may hindi malawak, may pakiramdam na ang mundo ay hindi syerto. Ang iyong mga ideya ay hindi pareho ng mabuti. Ang iyong mga solusyon ay hindi sapat. Ang iyong mga sarili ay walang halaga. At ang iyong pagtugon ay pag-amuwaw. O kaya ang iyong pagtugon ay paghahain. Bakit ito sa akin? Bakit ako walang kapangyarihan? Bakit ang mundo ay ganito? Pero alam mo kung ano ang katotohanan? Ang grayness na ito ay hindi punishment. Ito ay paraan. Kung nasa ikatlong yugto ka, ang iyong pagtugon ay tunay na pagbabago. Hindi na gilet, hindi na sarili na nakabase. Ngayon ay may misyon, may proposuto, may mga taong kailangan mo, may mga kaluluwa na nag-aasa sa iyong leadership. At ang iyong pagtugon ay responsibilidad o kaya ang iyong pagtugon ay pasasalamat. Salamat sa pagtulong sa akin na makaalam. Salamat sa paghahain. Salamat dahil ngayon ay makikita ko kung bakit lahat nangyari. Ngayon ay alam ko kung ano ang gagawin ko. Kaya ang tanong ay simple. Saan ka? Anong yugto ang iyong karanasan? Ano ang iyong pagtugon sa pagsubok? Anong layunin ang hawak mo? Dahil kung nasa unang yugto ka, ito ay maganda. Ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay naniniwala sa iyo. Ang Diyos ay nagsisimula. Ang Diyos ay nag-iimbita sa iyo na sumama sa kanyang misyon. Kung nasa ikalawang yugto ka, ito ay hindi masaya. Pero ito ay kailangan. Ang grayness na ito ay hindi punishment. Ito ay paraan. Ito ay kung paano Diyos ay nagtuturo sa iyo na maniwala sa Kanya, nagtuturo sa iyo na sumuko, nagtuturo sa iyo na magpakawala ng iyong kontrol. Kung nasa ikatlong yugto ka, ito ay ang payoff. Ang lahat ng pagsubok ay nagiging solusyon. Ang lahat ng sakit ay nagiging kakaibang kalidad. Ang lahat ng gastos ay nagiging misyon. At ngayon, sa dulo, ang kailangan mong malaman ay ito. Ang pagpapahid ay hindi kailanman natatapos. Dahil karamihan sa aming buhay, tayo ay nag-isip na ang pagpapahid ay may finishing line, may point kung saan ikaw ay sasabihin, oo, tapos na, perpekto na ako, handa na ako, walang higit pa. Pero ang Diyos ay nagsasabi na hindi ito tama. Ang pagpapahid ay proseso na patuloy hanggang sa dulo, hanggang sa araw ng iyong paglalakbay. Habang buhay ka, ikaw ay nasa yugto ng pagpapahid. Si Pablo ay nagsabi, hindi ko sinasabi na naabot ko na o na perfect na, kundi kami ay sumusunod sa bagay na mayroon kami. Naglalakbay patungo sa kung ano ang naharap. Alam mo kung ano ang sinasabi niya? Kahit na ang pinakaganap na tao sa Biblia ay nag-iisip na hindi siya perpekto. Kahit na si Pablo ay patuloy na naglakbay, patuloy na nagunlad, patuloy na nagsumikap dahil ang pagpapahid ay hindi destination. Ito ay paraan, kaya kung ikaw ay nag-isip na, okay, tapos na akong dumaan sa mga yugto na ito, handa na akong maging perpekto, kung gayon ay hindi mo naiintindihan ang pagpapahid. Ang pagpapahid ay nangangahulugang ikaw ay nag-aalok sa Diyos ng buhay mo. Hindi lang para sa isang misyon, kundi para sa buong buhay, buong puso, buong kaluluwa. Kaya ang bagay na kailangan mong gawin ngayon ay simple. Magpatuloy na maglakbay, magpatuloy na maging handa, magpatuloy na magtiwala na ang bawat pagsubok ay may layunin. Magpatuloy na magtiwala na ang bawat kahinaan ay magiging lakas. Magpatuloy na magtiwala na ang Diyos ay hindi magkakamali. Dahil ito ang katotohanan, ikaw ay ginawa para sa isang misyon. Hindi ito imahinasyon, ito ay totoo. Ang Diyos ay may layunin para sa iyo. Ang Diyos ay nag-isip ng iyo bago ka pa ipanganak. Ang Diyos ay naplanong na kung ano ang gagawin mo, kung paano ka magiging tumutulong, kung paano ka magiging instrumento. Pero ang pagpapahid ay dapat munang mangyari.
Ang pagkilala sa iyong kahinaan ay dapat munang mangyari. Ang pagtanggap sa itim ay dapat munang mangyari. Ang pag-amuaw ay dapat munang mangyari. Kaya kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok ngayon, kung ikaw ay nag-isip na wala ng pag-asa, kung ikaw ay kumbensido na ang Diyos ay nagpabayaan ka, kung gayon ay marinig ang tinig na ito. Marinig mo ang ganitong mensahe, hindi ito katapusan, ito ay simula. Ang iyong pagsubok ay hindi pagkakamali, ito ay pagpapahid. Ang iyong kahinaan ay hindi kapintasan, ito ay pagkakataon. Ang iyong pagsisikap ay hindi para sa walang katapusang pagsisikap, ito ay para sa isang misyon. Kaya huwag mong tignan ang iyong pagsubok bilang punishment. Tingnan itong bilang paraan. Huwag mong tignan ang iyong kahinaan bilang kapintasan. Tingnan ito bilang pagkakataon. Huwag mong tignan ang iyong pagsubok bilang dahilan upang sumuko. Tingnan ito bilang dahilan upang magpatuloy dahil sa huli. Ang pangako na ito, ang Diyos ay hindi magkakamali sa iyo. Ang Diyos ay nakikita ka. Ang Diyos ay alam kung nasaan ka. Ang Diyos ay alam kung ano ang kailangan mo. Ang Diyos ay alam kung gaano kalakas ang pagpapahid na kailangan mo upang maging handa. Ang Biblia ay sinasabi, kami ay sigurado na ang Diyos ay nagsasagawa ng lahat ng bagay para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya, sa mga taong tinawag ayon sa Kanyang layunin. Lahat ng bagay, ang maganda at ang pangit, ang kasiyahan at ang sakit, ang tagumpay at ang pagkabigo. Lahat ay nagtutulungan para sa kabutihan mo. Lahat ay bahagi ng pagpapahid. Kaya ngayon, ang kailangan mo ay gawing simpleng ito, magtiwala. Magtiwala na ang Diyos ay alam kung ginagawa niya. Magtiwala na ang bawat yugto ay mahalaga. Magtiwala na ang pagpapahid ay nagbubunga dahil sa dulo, ang tanging bagay na mahalaga, hindi kung gaano kalaki ang iyong tagumpay. Hindi kung gaano karaming tao ang nakinig sa iyo. Hindi kung gaano katagumpay ang iyong misyon sa perspektibo ng mundo. Ang tanging bagay na mahalaga ay kung gaano kalayo ang iyong pagpapahid, kung gaano kalaki ang iyong tiwala, kung gaano kalayo ang iyong handang magsakripisyo, kung gaano ka maganda ang iyong pagsusunod sa Diyos. Dahil ito ang kung bakit ang Diyos ay nagpapahintulot ng pagpapahid, hindi para sa iyo, para sa mundo, para sa mga taong kailangan ng iyong leadership, para sa mga kaluluwa na maghihintay para sa iyong misyon. Kaya sumama sa akin dito, sabihin natin ng magkasama, Diyos, alam ko na ang buhay ay may mga yugto. Alam ko na ang pagpapahid ay proseso. Alam ko na ang bawat pagsubok ay may layunin. Kaya ayaw ko nang magtanong kung bakit. Gusto ko nang sumunod kung paano. Ayaw ko nang titingin sa iyong presensya bilang nagpapahintulot sa sakit. Gusto ko nang titingin dito bilang paraan na ginagawa mo akong handa. Ayaw ko nang takot sa itim. Gusto ko nang tanggapin ito bilang bahagi ng transformasyon. Kaya ngayon dito, sa yugto kung saan ako, alam ko kung bakit ako nandito. Alam ko na ang Diyos ay nagtrabaho. Alam ko na ang lahat ay magiging maganda. At handa na ako. Handa na ako para sa susunod. Handa na ako para sa iyong misyon. Handa na ako na maging instrumento. Handa na akong maglingkod. Salamat dahil nag-isip ka ng akin. Salamat dahil pinagpapahid mo ako. Salamat dahil hindi ka nagbibigay up sa akin. Kahit na maraming beses na nag-isip ako na ikaw ay nagbigay up. Salamat na binigyan mo ako ng 3 yugto. Salamat dahil itinuturo mo sa akin ang katotohanan. Salamat dahil may misyon para sa akin. At ngayon, alam ko na ang buhay ay may kahulugan. Alam ko na ang sakit ay may halaga. Alam ko na ang pagpapahid ay galing sa pagmamahal, hindi mula sa kamatayan. Ito ay antas ng pagpapahid. Ito ay kung paano Diyos ay nagsasanay sa amin. At kami ay ganito dahil kami ay ginawa para sa higit pa. Kami ay ginawa para sa misyon. Kami ay ginawa para maglingkod. Kami ay ginawa para maging instrumento. At ang pagpapahid ay walang iba kundi ang proseso.
na ginagawa tayo na handa. Salamat, salamat, salamat. Ay para sa pagpapahid, ay para sa pagmamahal, ay para sa misyon. Finn,